Okay, situation. A beam with B equals 250 mm and depth H is equal to 500 mm is to be pre-stressed. Considering 15% loss, compute the value of the initial pre-stressing force P and the eccentricity E. Number one, if the compressive stress is 12 megapascals. Okay, so for number one, if the compressive stress is 12 megapascal. So actually, doon sa number one, hindi niya naman in-specify kung saan yung merong compressive stress. Sa top ba or sa bottom or kung saan man. So dito, we are assuming na itong compressive stress na to is constant throughout the cross-section. Okay, at dahil doon, masabi ko na kaagad na eccentricity dito, zero. Okay? Kasi ang mangyayari doon sa number one, para maging constant, ito yung beam natin, ito yung neutral axis or center. So dito ilalagay yung pre-stress. Okay, kaya diyan ilalagay yung tendon. So yung eccentricity natin ay zero. Pero ano yung value nung pre-stressing force? Okay? So, o nga pala, tawagin ko to na initial pre-stressing force. Kasi may pinapa-consider na loss. So ito naman yung final. And equal ito sa dahil 15% loss o di 1 minus 0.15 ng initial or basically 0.85 ng initial. Yan yung final pre-stressing force. Okay? So, so to calculate the initial, no? Bali ano lang to, force over area. So bali compressive stress is 12 megapascal is equal to final pre-stressing force over area. Okay, which is in this case 12 is equal to 0.85 initial. Gawin natin tong Newton, kung kilonewton yan, over area. So, ang area natin is just 250 by 500. Okay, so therefore, the initial pre-stressing force is okay, 1764.71. Okay, with an eccentricity of 0. So that would be letter D. Okay, again, kaya ko kagad nasabi na zero eccentricity kasi hindi naman in-specify kung ano yung compressive stress na to. So we assume na sa buong cross-section. At kapag sa buong cross-section, parehas lang yung stress sa lahat, o di ibig sabihin, yung pre-stressing force is nasa centroid mismo. So that's why walang eccentricity. So number two, if the compressive stress at the top fiber is 16 megapascals and zero stress at the bottom fiber. Number two. Okay, so ito yung cross-section natin. Okay, so dito daw sa taas, ang stress dito, top fiber, compressive, no? So, negative 60. So, by the way, sa pre-stress, ang ano natin, sign convention natin is positive yung tension, negative yung compression. Okay, kaya we have to specify na ito negative 16. Tapos sa bottom, ang stress ay 0. Ayan. So, saan daw ilalagay yung um, saan ilalagay yung tendon and at the same time, anong value ng pre-stressing force? So again, ito yung centroid natin. Now, how do I know kung saan ilalagay sa ibabaw ba or sa ilalim? So actually, pwede ka mag-assume, tapos mamaya makikita mo na mag-negative yung sagot mo. Pero maganda kasi, ano magkaroon ka na kagad ng initial intuition kung saan mo ilalagay. So, pansinin niyo, sa ibabaw naging compression, sa ilalim ay zero, no? Tapos ang ibig sabihin, mas malaki ang stress dito. So, dahil mas malaki ang compressive stress dito, ibig sabihin, dito nilagay sa ibabaw banda yung tendon. Kasi pag nandiyan yung tendon, ang magiging itsura ng moment, ganito eh. Diba? So, yung nasa ilalim, magiging under tension. Yung nasa ibabaw, under pure compression. Yun nandito.
Kaya ang nangyari, kaya naging compression ito, tapos ito naman ay zero. Kaya dito, it is safe to assume na nandito yung tendon sa ibabaw. Kaya kung titingnan mo yung choices, kung hindi mo na to, wag mo na to pansinin, no? Above center of gravity lang yung pinagpipilian natin dito. Okay? So, how do we solve? So, let's call this E. Okay? Tapos, syempre, kapag tumingin tayo sa side view, yung tendon. So, yung tendon na yun, mayroong ano yan eh. May compression na ipapasok dun sa beam, no? So, yun yung P final. And at the same time, meron siyang moment na induce kasi dahil eccentric siya, no? So, ibig sabihin, kapag kinonvert ko yan, ito siya. So, pag nilipat ko siya sa centroid, meron na siyang moment na kasama. Okay, tapos yung moment na yun is yung final times eccentricity. Okay? Kaya kung mapapansin niyo, etong part na to will be under compression. So, nasa ilalim, zero kasi bakit? Nagkontrahan yung ano eh. Ito kasi compression, tapos yung moment, tension. Kaya nagkontrahan tong dalawa. Kaya naging zero dito. Kaya alam ko na kagad na sa ibabaw ilalagay yung tendon, no? Hindi sa ilalim. Kaya dahil doon sa mga stresses. Alright, so how do we compute yung mga forces na yon? Bali, let's start sa top. Okay, so sa top, under compression yan. So negative 16, yung total stress equals, o nga pala, bago ako mag-start. Di ba ang computation natin ng mga stresses, combined axial and bending to, no? Okay, the stresses will be equal to force over area plus or minus MC over I. Okay? Again, positive yung tension, negative yung compression. So we have sa top, negative 16 is equal to compression yan, so negative. Final pre-stressing force, so 0.85 of the initial. Kasi ang tinatanong initial eh. Okay? Tapos gawin nating Newton, kung kilonewton yan, over area. So 250 by 500. Okay, tapos sa top, yung moment na effect ay compression din, so negative. So we have moment, gawin natin itong Newton millimeter kasi ina-assume ko na naka-kilonewton meter siya. MC, no? Yung C natin, 'di ba? Ito, papunta sa top. Yan yung C natin, which is ano lang, kalahati lang ng 500 over I. So yung I natin ay 250 by 500 cube over 12. Ayan. And that will serve as equation number 1. Okay, equation number 1. So also, bago ako mag-proceed, dahil ang gusto ko mangyari, ano siya, final moment kasi to eh. So ang gusto ko mangyari ay ano, initial moment na lang, ma-convert siya sa initial moment. Or should I say, paano ba? Pwede natin kasi sabihin na yung final moment ay, yung initial is 0.85, initial na pre-stressing force times E, di ba? So, pwede kasi nalagyan mo na ito ng 0.85 or pwedeng wag muna. So, it's really up to you, no? So, kung hindi mo nilagyan to ng 0.85, ibig sabihin, ang tinutukoy mo dito na moment is yung final moment. Okay? Para mamaya, pag meron tayong na-solve, malinaw sa atin kung ano yung mga nakukuha natin na value. Okay? So in this case, assume natin na ito ay final moment na. So wag muna natin lagyan ng 0.85. Pero kung gusto mo initial moment yan, so maglalagay ka ng 0.85 para maano siya, ma-convert siya into final. No? So that's equation 1. Now, para makaproduce ng another equation, punta tayo sa bottom. Sa bottom, zero yung stress. Okay, and that is negative 0.85 initial stress times 1,000 over 250 times 500. So kahit nasa bottom guys,
nandito, compression pa rin yung effect nito. Buong yan, compression yung effect niya. No? Kaya lang yung moment, tension na yung effect niya dito. Kaya positive na to. Okay, so ang C natin, ito naman yung C natin. Kasi nasa bottom na yung pinag-uusapan. Pero dahil nga rectangular lang naman to, so parehas lang siya na 500 over 2. Over I, 250, 500 cube over 12. That will be our second equation. And from here, actually, ano lang siya eh, two equations, two unknowns na linear. Diba? So we can make use of our calculator to solve for the initial pre-stressing force and the final moment. So we have, so para lang umikli dito type ko. So 250 by 500, lagay natin sa A. Tapos yung moment of inertia. Lagay natin sa M. Okay na yan. Okay, so we have negative 0.85 times 1,000 over area. Tapos negative 1 million times 500 over 2 over moment of inertia. Tapos negative 16. And then we have negative 0.85 times 1,000 over area. And then we have 1 million positive. And then 0. Okay? So this is our PI. 1176.47. And this is our final moment. 83.33 kilonewton meter. Okay? So ngayon, kung titingnan natin, actually ito lang yung possible na sagot. Diba? Letter B na kagad yung sagot. Pero paano ba kunin yung eccentricity na value? So madali lang yan. Diba alam natin na ito yung relationship ng final moment. So ibig sabihin, yung final moment ay equal sa 0.85 Pi times E. So you can solve for E. So that's 83.33 over 0.85 times 1176.47. This is going to be in meter. Meter yan kasi naka-kilonewton meter to eh. Diba? So divide mo ng 1,000 para maging mm. That gives you, multiply pala ng 1,000. So 83.33. Okay, so that's why this is our answer. Pero kapag nakakita ka na dyan ng PI na value, kahit huwag mo na isolve yung e-just. Tapos kung mag-isa lang naman siya. Okay? Now, lastly, number 3. So number 3 is more of the same sa number 2. If the compressive stress at the bottom is 12 MPa and the tensile stress at the top is 2 megapascal. Okay, number 3. Ito yung cross-section natin. Ito yung centroid. Sa top daw, ang stress, tension na 2 MPa. Tapos sa bottom, compression na 12 MPa. Okay, so dito sa tingin nyo, saan ilalagay yung tendon? This time, sa ilalim naman. Bakit? Kung tingnan mo sa side view yan, kung nandito yung tendon mo, so yung tendon na yan will have a compressive force. So yung compressive force na yan will induce, kasi mangyayari dyan pag nilipat mo yan dito, PF, naglagay ka dito ng PF magkabilaan. So, etong dalawang to will be a couple. No, they will produce moment na clockwise. Kaya equal lang siya sa
Meron kang PF sa centroid na naiwan, ito yon. Tapos meron kang moment na ganito. Okay? So, kaya nasa ilalim kasi ito compression to eh. Kasi ito tension. So, that's why you want your moment na ganito ang itsura. Okay? So, ganun ulit. Sa top, we have positive 2 equals negative P over A kasi yung PF natin, yung effect niyan, ano pa rin eh. Compression pa rin kahit na nasa top ka. So, negative 0.85 PI, gawin natin Newton over area. And then, etong moment na to will produce tension. Okay, so final moment times 10 to the 6. C, yung C natin, ito, which is 250 over I. That's your equation 1. Equation 2 sa bottom naman. Sa bottom, we have negative 12 equals um, negative 0.85 Pi. Okay? And then sa bottom, yung effect ng moment, compression na. Ang C natin, ito naman. Ito dapat. Which is same lang kasi, no? Pero pag iba yung shape ha, mag-iiba yung distance ng ibabaw sa ilalim. Kaya you have to be aware of that. Nasa bottom na tayo, kaya yung C natin, ito na. Ito yan. Kanina, nasa top tayo, so ang C natin, ito. Ito yan. Okay? Pero nagkataon lang ngayon na parehas. Okay, over I. Ayan. And then again, two equations, two unknowns, we should be able to calculate for Pi. And then going back here, dahil ang ina-assume dahil ang ina-expect nga natin dito na location ng tendons ay nasa bottom, edi wala na to. Dito na tayo titingin, no? So, kung alin man dyan lumabas na P, yun yung sagot natin. So, tingnan natin. Positive 2, and then negative 12. So, importante yung sign dito, guys. Pag nagkamali ka ng sign dyan, kakamali. No? So, 735. So, ito na kagad yung sagot. Letter C. Okay? And then yung M ay 72.93. Okay? And once again, if you want to calculate yung eccentricity, MF over PI lang. Okay? Or sorry, 0.85 PI. So, pakita ko lang, mabilisan. 72.92 over 0.85 of PI. So, lalabas yung 11 so times 1,000 para maging mm. So, 117. Ito, tama to. 117. Okay? So, that's how we solve this problem.